Gusto ko lang kong ipaalam sa inyo na masayang-masaya po ako kagabi nung magmura kayo. Kasi nire-representa po ninyo, Bibi Sara, yung sambayan ng Pilipino na disappointed na masyado sa gobyerno ito. Kaya nung nagmura po kayo, parang kami ho yung nagmumura talaga. Pero ma'am, ako po isa lang kasiyahan ko. Pwede po akong payakap po. At ito pa, sa bilyon-bilyon na nakawan sa gobyerno, alam niyo yung lahat. Sinong magnanakaw ng 150 million at 500 million? A total of 650 million plus 125. Sino magnanakaw ng, kasi mangawat ng sinsilyo. Diba? Eh kaya nga, ganun yung amount. Kasi it was based on, kaya nga ganun yung amount because it was based on planning kung ano yung buwan-buwan na trabaho. Diba? I mean, why was not the request 1 billion, 2 billion, 3 billion of confidential funds? Why was it 500 million? Kasi yun yung planning sa trabaho. Why was it 150? Sino magnanakaw ng 150 ngayon? Magkano na nanakaw ng mga congressman ninyo? Naku po, Naku po ma'am, sa totoo lang, tatrabaho po ako sa gobyerno. Dati, hindi ko na kinaya. Hindi ko na po talaga kinaya yung bad government. Kaya po talaga nag-resign ako. Ganun pa man, no, personal ko pong binibigay. Ganun na po kami bataan. Ma'am, kami po ang biktima ng droga. Yung mga adik-adik na yan. Ako po si Yumi Santiago, yung tumatayo po ngayon na kauna-unahang biktima na lumabas for former president na tinatanong kasi nasaan ang biktima ng mga drug users and addict. I was molested before when I was young. So ako po tumatayo po ako ngayon para sa inyo. Maraming salamat. Dapat hindi nangyayari yun. Opo. Kasi pinapayagan ng dati. Panahon pa nga, nabanggit ko na nga po sa vlog, panahon pa ho ng tatay ng presidente natin, naging adik na po yung kapatid ko. Natigil po sila nung panahon po ng President Duterte. Ngayon, nung nawala po si President Duterte, siya na po nakabo, nagsibalik na naman po yung mga adik. Kaya nakakatakot na po talaga. Nakakatakot na po talaga. Oo. Sa totoo lang, ma'am, kung maalala nyo, di ba galing akong Ginoo? Oo. Kasi meron kaming OVP Thanksgiving event doon. May lumapit sa akin doon, ma'am, isang nanay. Sinabi niya sa akin, Inday Sara, meron akong complaints. Tapos sabi niya, ang anak ko, addict. Ang anak ko, may kaso. Sinurrender ko ang anak ko thinking na magbabago siya sa loob ng kulungan. Ngayon, ang anak ko nagbebenta sa loob ng kulungan. Nakakatakot na po. So, sobrang sama ng loob niya kasi she had to give up yung anak niya, ipasok sa kulungan thinking na this will teach the person a lesson, my child a lesson. And then it turns out, sobrang disappointed and frustrated siya kasi nalaman niya nagbebenta sa loob ng droga yung anak niya. Hindi ganitong klaseng bansa ang gusto natin. Walang may gusto ng ganitong klaseng bansa. Pero ma'am, gusto po namin ipaalam sa inyo ng buong pamilya namin. Yun nga po yung sinasabi ko sa social media na isa po ang pamilya ko mula sa uncle, sa tatay ko mismo nakapagbagong buhay po dahil po sa administrasyon ninyo at ng buong pamilyang Duterte. Hanggat may Duterte, wala pong gustong magdroga. Yun po ang takot nila sa pangalang Duterte. Kaya po yung suporta po sa inyo hanggang sa ibang bansa, hanggang langit po. Sabi nga po, mamatay mabuhay, tutulong at tutulong pa rin po kami sa Duterte. Yes. Thank you sa suporta ninyo at thank you sa paniniwala ninyo sa trabaho namin. At maraming salamat dahil sa kabila ng sobrang daming black propaganda at paninira,
na nandyan pa rin kayo. Yes, tinanggalan kayo ng budget. Mahigpit pa rin yung support. Tanggalan ba naman kayo ng budget? Diyos ko naman. Well, yes, nasagot ko naman na yan. Sabi ko na kahit anong budget yan, pagkakasyahin namin yan. Pagkakasyahin namin yan. Kasi kahit nung mayor ako ng Davao City, kulang naman lagi yung budget eh. Pinagkakasya lang namin lagi. Nagbabayad pa kami ng loans ng city government of Davao. Ito, mas lalong kakayanin namin ipagkasya dahil wala namang pinabayaran na utang ang Office of the Vice. Napakasimple nyo po. Pero yung nakita ko kung congresswoman na nakarelong mga Hermes, mga sino ba yun? At saka yung Atlas Abante, at saka si Kim Bulay ba yun? Si Kim Bulay, si Abante, si MPA, yung sinasabi si Chapusit. Eh ba, ang ganda ng mga higaw ho nila, hindi nakabagay ang OOA nyo, oy. Tingnan nyo naman po yung Vice Presidente, napakasimple. Ma'am, hindi kasi mahalaga sa akin ang mga material na bagay. Maaga kasi ako parang merong realization sa buhay ko na tangina, lahat ng gusto ko hindi nabibili ng pera. Sa may Kaya ganda. wala akong sa personal na bagay dahil talaga ganito na lang. Gusto ko maging doktor. Kahit gaano dami ng pera ko, hindi, naging abogado ako. Pinapasalamat ko sa Diyos na naging abogado ako. Pero yung gusto ko sa buhay ko, gusto ko doktor. Kahit gaano kadami yung pera ko, kahit gaano mamahalin yung mga relo ko, sapatos ko, damit ko, sasakyan ko, hindi pa rin hindi yun ang gusto ko eh. Gusto ko maging doktor, hindi siya magbili ng pera. Diba? Pero ma'am, ako po isa lang kasiyahan. Pwede po akong payakap po. Oh, yakap ko na Bibi Sara, Yes, sir. bakit po ito ginagawa sa mga Duterte, partikular na sa inyong mag-ama? Ano po ba ang inyong nakikitang dahilan? Well, lagi sinasabi sa akin, hindi ito sa akin. Kaya ito, okay lang. Thank you. Dating Speaker and Senate President Manny Villar, sabi niya sa akin, hindi ka titigilan kasi threat ka sa lahat ng gusto ng magpresidente. Hindi lang kay Martin Romualdez, hindi lang kung sino ba ng mga nag-iisip dyan na gusto maging Pangulo, sa kanilang lahat. So, kung ikaw yung nauuna, lahat sila, ikaw yung target nila para mapababa ka. Pagkatapos mo, sila na rin yung mag-aaway hanggang merong isang lalabas na maiwan, matirang matibay. Yun yung sabi niya sa akin. Kaya doon din ako may realization na hindi pala talaga ito titigil. Kasi wala pang eleksyon eh. At sa totoo lang, hindi nga natin alam kung may darating pa na eleksyon dahil dyan sa kagustuhang mag-chat-chat. Dahil merong isang ambisyoso na hindi naman siya mananalo sa eleksyon. So, ang gagawin niya, tutubuhin ko na lang ang konstitusyon. Dahil hindi ako mananalo ng popular vote eh. Malabo. Po, yun yung pinaka-problema natin. Yan talaga yung plano. Kaya huwag niyo pong pababayaan ng Pilipinas. Kasi sa inyo kami aasa kasi kawawa ang buong Pilipino. Kaya ngayon, kung iiwanan niyo pa kami, sino pa ang tatayong totoo? Wala na. Kasi wala na po tayong pagkakatiwalaan. Kasi siya lang ang nakikita natin lumalaban. Nasara naman, lahat tayo mga Pilipino, magkaisa na tayo, magwelga na tayo, tatansikin na natin yung presidente. Bibi Sara, magandang hapon po. Si Dr. Malipi po, lead convener ng MAISO. Gusto ko lang kong ipaalam sa inyo na masayang-masaya po ako kagabi nung magmura kayo. Kaya paglaban yung bansang bayan ng
Pilipino kasi kawawa po talaga kami. Oo. Kung mapupunta na naman kami sa leader na bangag, Oo, pero nandun pa rin ako ha sa hindi magandang example sa mga bata ang magmura. Kaya hindi nyo talaga ako naririnig magmura. Yes. Okay. Because Expression. that was an exasperation. ma'am, di naman po masagawa Kaya, kaya Sa loob- Masamang magmura kung pangit ang nagmumura. Eh maganda ang nagmumura, may karapatan. Mura. May malalim na dahilan. May malalim na dahilan. Kasi nire-representa po ninyo, Bibi Sara, yung sambayan ng Pilipino na disappointed ng masyado sa gobyerno ito. Kaya nung nagmura po kayo, parang kami ho yung nagmumura talaga. Tamang naman namin. Yan, 2 million. Bibi Sara, may nakahanda po ba kayong demanda ngayon sa mga... madaming hinanda yung mga abogado, pero ako yung for lack of a proper term, nagpupusifut ba atras abante sa pagkaso. Kasi, alam mo yun, parang iniisip ko, baka kung pabayaan namin matapos siya, yun yung sinabi ko kay Attorney Lopez. Sabi ko, i-endure mo lang, matatapos din yan. Baka pag pinabayaan namin, matapos na lang siya, makabalik kami sa trabaho namin. But sa ngayon, nagsabi na siya sa akin na gusto na niya talaga mag-resign. It's the motherfucking Eagle Double G.